China, halos nasa pintunan ng Pilipinas. Ang kanilang mga barko, 34 nautical miles na lang mula sa Pangasinan, patuloy na nagpapakita ng lakas at walang awang sumasalakay. Habang ang US at Pilipinas ay nagsasanib puwersa, may mga eksperto na nagsasabing malapit nang sumabog ang digmaan sa 2027. Handa na ba tayo sa brutal na pagsalakay na malapit nang mangyari? Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayon sa mga ulat mula sa Philippine Coast Guard, PCG, kamakailan lang nilang nadiskubre ang mga barko ng Chinese Coast Guard, CCG, na halos 34 na nautical miles na lamang ang layo mula sa baybayin ng Pangasinan. Ito ay isang direktang paglabag sa ating karapatan sa mga katubigang iyon. At hindi ito isang isolated case. Matagal nang iniiwasan ng China ang mga warning mula sa Pilipinas at patuloy ang kanilang operasyon sa lugar. Ang mga barko ng China ay itinuturing na mga dark vessels na hindi nagpapakita ng kanilang mga identity, isang taktika na ginagamit nila upang gawing mahirap ang pagtukoy ng kanilang presensya. Ngunit sa tulong ng mga makabagong teknolohiya ng Philippine Coast Guard, tulad ng dark vessel detection systems na laman ang kanilang paglapit. Nang matuklasan ang presensya ng mga barko, agad na nagpadala ng mga assets ang PCG upang makipag-ugnayan at itaboy ang mga ito. Gayunpaman, hindi ito pinansin ng mga barko ng China at patuloy na lumapit sa ating mga baybayin. Habang ang China ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang na nagpapataas ng tensyon, ang Estados Unidos ay nagpakita ng kanilang suporta sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga puwersang militar sa West Philippine Sea. Sa mga nakaraang linggo, ang US ay nag-deploy ng mga assets sa rehiyon upang tulungan ang Pilipinas na itaboy ang mga barko ng China. Ang pagpapalakas ng militar ng Amerika ay hindi isang simpleng aksyon. Ito ay isang malupit na tugon sa lumalalang agresyon ng China sa rehiyon. Ayon sa mga eksperto, ang pag-deploy ng mga tropang Amerikano ay isang pahayag ng kanilang determinasyon na ipagtanggol ang mga kaalyado sa Asya, partikular ang Pilipinas. Ngunit may isa pang malaking tanong na dapat isaalang-alang. Hanggang saan ang kayang gawin ng Estados Unidos upang pigilan ang China mula sa pagkuha ng higit pang kontrol sa South China Sea, lalo na sa West Philippine Sea? Ang mga security experts ay nagpahayag ng isang nakakabahalang prediksyon. Ang China ay maaaring maglunsad ng isang malakihang operasyon laban sa Taiwan pagsapit ng 2020 at ang Pilipinas ay malamang madamay sa kaguluhang ito. Ayon kay Professor Renato de Castro mula sa De La Salle University, ang mga aksyon ng China sa Pilipinas at iba pang mga bansa sa rehiyon ay bahagi ng kanilang mas malawak na plano. Ang mga kaso ng mga nahuling Chinese spies sa Pilipinas at ang patuloy nilang operasyon sa mga lugar tulad ng Pag-asa Island ay nagpapakita ng kanilang malalim na interes sa mga strategic location sa rehiyon. Sa mga ulat mula sa Philippine Navy, nagsasagawa ng 3 dimensyon na mapping ang mga spy ng China upang tuklasin ang mga critical na military locations sa Pilipinas. Ang layunin ng mga operasyon na ito ay upang tuklasin ang mga lugar na maaaring targetin sa oras ng digmaan. Ang mga nahuling spies na may kaugnayan sa mga Chinese intelligence operations ay nagpapakita ng isang malaking banta sa ating pambansang seguridad. Habang ang China ay nagpreprepara para sa posibleng invasion sa Taiwan pagsapit ng 2027, ang Taiwan ay nagsasagawa ng mga hakbang upang mapalakas ang kanilang depensa. Billions of dollars ang inilaan ng Taiwan upang makabili ng mga fighters, warships, missiles, drones, howitzers at mga multi-launch rocket systems. Kasunod ng tagumpay ng Ukraine sa paggamit ng High Mobility Artillery Rocket Systems, HIMARS, ang Taiwan ay bumili ng 29 na HIMARS upang mapatibay ang kanilang depensa. Sa tulong ng Estados Unidos, natanggap ng Taiwan ang 11 HIMARS ngayong taon at ang karagdagang 18 baterya ay inaasahang darating sa 2026.
Ang mga HIMARS ay may kakayahang maglunsad ng missiles hanggang 300 kilometro ang layo, isang malupit na sandata laban sa mga posibleng puwersa ng China. Sa kabila ng maliit na laki ng militar ng Taiwan, 7 beses na mas maliit kumpara sa China, ang kanilang depensa ay patuloy na pinalalakas upang maprotektahan ang kanilang soberanya laban sa agresyon ng China. Habang ang Taiwan ay nag-i-invest sa mga advanced na teknolohiya, ang Estados Unidos ay nagsasagawa rin ng mga hakbang upang palakasin ang kanilang presensya sa Asya. Kamakailan lamang, nagsimula ang US Marines sa pagtatayo ng mga temporary bases sa katimugang isla ng Japan upang ma-deploy ang mga HIMARS. Kasabay nito, ang mga puwersang Amerikano sa Pilipinas ay nagpapabilis ng pagtatayo ng mga EDK sites sa Hilagang Luzon, kung saan ipapadala ang mga HIMARS at medium-range missile launcher upang magbigay ng suporta sa Taiwan at sa mga kaalyadong bansa. Ang Amerika ay patuloy na nagpapadala ng mga F-16 fighter jets sa Pilipinas at dagdag na F-35 aircraft sa Japan. Ang B-52 bombers ng US ay ipinadala na rin sa Guam kasabay ng mga nuclear-powered attack submarines upang magsagawa ng mga misyon at magbigay ng suporta sa rehiyon. Ngunit habang ang Estados Unidos, Japan at Taiwan ay nagtatayo ng mga puwersa upang labanan ang China, isang malupit na tanong ang lumitaw: handa na ba ang Pilipinas sa isang digmaan? Ayon kay Manny Mogato sa kanyang opinyon na isinulat, ang Pilipinas ay tila hindi handa para sa isang potensyal na digmaan sa Asya. Ang kakulangan sa modernisasyong pangmilitar, na kasalukuyang may malaking kakulangan sa air defense at maritime security, ay isang malupit na issue. Kailangan ng Pilipinas na maglaan ng hindi bababa sa 2% ng GDP nito upang makamit ang minimum na kakayahan sa depensa. Kung hindi ito mangyayari, maiiwan ang bansa sa isang malupit na posisyon sa harap ng posibleng pagsiklab ng digmaan. Kung hindi magpapakita ng pagkilos ang Pilipinas, hindi lamang ang seguridad ng bansa ang mahaharap sa panganib, maapektuhan din ang ekonomiya ng bansa. Ang milyon-milyong Filipino workers sa Taiwan at iba pang bahagi ng Asya ay maaring mawalan ng trabaho na magdudulot ng krisis sa kalakalan, pamumuhunan at kalusugan ng ating ekonomiya. Sa kabila ng mga tensyon sa Asya, ang Estados Unidos ay hindi rin nagpapatalo sa ekonomiyang laban sa China. Si dating Pangulong Donald Trump ay nagsimula ng isang trade war laban sa China noong nakaraang taon at sa mga ulat, nagpataw ang US ng karagdagang taripa sa mga produktong Chino. Agad na nag-react ang China sa pamamagitan ng pagpapataw ng sariling taripa laban sa Estados Unidos, isang hakbang na nagpalala ng tensyon sa kanilang bilateral na relasyon. Ang trade war na ito ay isang bahagi lamang ng mas malaking plano ng Estados Unidos upang pigilan ang paglakas ng China sa ekonomiya at militar. Ang mga hakbang na ito ay nagiging bahagi ng kanilang mga pagtutok sa mas malalim na seguridad sa Indo-Pacific region, kung saan ang China ay patuloy na lumalakas at nagpapakita ng agresibong hakbang. Ngayon pa lamang ay damay na ang Pilipinas sa epekto ng trade war, lalo na sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at paghina ng halaga ng piso laban sa dolyar. Dahil sa mga paghihigpit sa global trade, nagiging mas mahal ang pag-import ng mga raw materials na nagpapataas ng gastos sa produksyon at presyo ng mga produkto sa merkado. Ramdam na rin ito sa sektor ng electronics at semiconductors, kung saan maraming kumpanya sa Pilipinas ang apektado ng paghina ng demand mula sa China at US. Bukod dito, ang tensyon sa ekonomiya ay nagdudulot ng pangamba sa mga negosyante at mamumuhunan na maaring magpabagal sa paglago ng ekonomiya ng bansa at magdulot ng kawalan ng trabaho sa hinaharap. Ang mga pangyayari sa West Philippine Sea, ang mga spy operations ng China at ang trade war na nagaganap ay mga pahiwatig ng isang digmaang hindi na kayang iwasan. Sa papalapit na taon, ang mundo ay maaaring maghanda na para sa isang digmaan na hindi lang magpapabago sa Asya kundi sa buong mundo.
Sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng mundo, kabilang na ang patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at ang posibilidad ng mas malawak na sigalot sa 2027, higit kailanman ay mahalaga ang panalangin. Sa panalangin, hinahangad ang karunungan para sa mga namumuno upang makagawa ng matalinong desisyon na magtatanggol sa soberanya ng bansa ng may katalinuhan at kahinahunan. Sa panalangin, idinadalangin ang katatagan ng hukbong sandatahan at ng mga Pilipinong nagtutulungan upang ipagtanggol ang ating teritoryo. Ang panalangin ay hindi pagpapakita ng kahinaan, kundi isang sandigan ng lakas upang manatiling matatag sa harap ng banta ng digmaan at patuloy na panghihimasok. Sa panalangin, isinusumamo ang kapayapaan sa kabila ng umiigting na alitan sa rehiyon. Sa isang mundong puno ng hidwaan at hindi tiyak na hinaharap, ang panalangin ay isang paraan upang mapanatili ang pananampalataya sa isang mas mapayapa at makatarungang kinabukasan para sa lahat. Kaalam, sa tingin mo ba ay malapit ng sumiklab ang digmaan sa pagitan ng China at mga alyado nito, kasama na ang Pilipinas, sa 2027? Paano kaya ito makaaapekto sa ating bansa at sa ating mga mamamayan? Ano ang mga hakbang na dapat nating gawin upang maghanda para sa anumang kaganapan? Kung mayroon kang opinyon o karagdagang kaalaman, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Siguraduhin ding abangan ng mga susunod na videos na tiyak magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.